Ang mga panaghoy ni Jeremias. Ang mga panaghoy, kabanatang 1. Ano't nakaupong mag-isa ang bayan na puno ng mga tao? Siya'y naging parang isang bao na naging dakila sa gitna ng mga bansa. Siya na naging prinsesa sa gitna ng mga lalawigan ay naging mamumuwis. Siya'y umiiyak na lubha sa gabi, at ang mga luha niya ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa lahat ng mga mangingibig sa kanya ay walang umaliw sa kanya. Ginawan siya ng kataksilan ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Sila'y naging kaniyang mga kaaway. Ang Huda ay pumasok sa pagkabihag dahil sa pagdadalamhati at sa kabigatan ng paglilingkod. Siya'y tumatahan sa gitna ng mga bansa. Siya'y walang masumpungang kapahingahan. Inabot siya ng lahat ng mga habol sa kanya sa mga gipit. Ang mga daan ng Sion ay nangagluluksa, sapagkat walang pumaparoon sa takdang kapulungan. Lahat niyang pintuang bayan ay giba. Ang mga saserdote niya'y nangagbubuntong hininga. Ang mga dalaga niya ay nangagdadalamhati, at siya'y nasa kahapisan. Ang kanyang mga kalaban ay naging pangulo. Ang kaniyang mga kaaway ay nagsisiginhawa, sapagkat pinagdadalamhati siya ng Panginoon dahil sa karamihan ng kaniyang mga pagsalansang. Ang kaniyang mga batang anak ay pumasok sa pagkabihag sa harap ng kalaban, at nawala ang buong kamahalan ng anak na babae ng Sion. Ang kaniyang mga prinsipe ay naging parang mga usa na hindi makasumpong ng pastulan, at nagsiyaong walang lakas sa harap ng mga habol. Naalaala ng Jerusalem sa kaarawan ng kanyang pagdadalamhati at ng kanyang mga karalitaan ang lahat niyang naging maligayang bagay na mga kaarawan ng una. Nang mahulog ang kanyang bayan sa kamay ng kalaban, at walang sumaklolo sa kanya. Nakita siya ng mga kalaban, tinuyan nila ang kaniyang mga pagkasira. Ang Jerusalem ay lubhang nagkasala, kaya't siya'y naging parang maraming bagay. Lahat na nangagparangal sa kanya ay umahamak sa kanya, sapagkat kanilang nakita ang kaniyang kahubaran. Oo, siya'y nagbubuntong hininga at tumatalikod. Ang kanyang karumihan ay nasa kanyang mga laylayan. Hindi niya naalaala ang kanyang huling wakas, kaya't siya'y nababa ng katakataka. Siya'y walang mga aliw. Masdan mo, O Panginoon, ang aking pagdadalamhati, sapagkat ang kaaway ay nagmalaki. Iginawad ng kalaban ang kaniyang kamay sa lahat niyang maligayang bagay, sapagkat nakita niya na ang mga bansa ay pumasok sa kaniyang santuaryo. Yaong mga inutusan mo na huwag magsipasok sa iyong kapisanan. Buong bayan niya ay nagbubuntong hininga. Sila'y nagsisihanap ng tinapay. Ibinigay nila ang kanilang mga maligayang bagay na kapalit ng pagkain upang pagginawahin ang kaluluwa. Iyong tingnan, O Panginoon, at masdan mo, sapagkat ako'y naging hamak. Wala bagang anuman sa iyo, sa inyong lahat na nagsisipagdaan? Inyong masdan at inyong tingnan kung may anumang kapanglawan na gaya ng aking kapanglawan na nagawa sa akin, na idinadalamhati sa akin ng Panginoon sa kaarawan ng kaniyang mabangis na galit. Mula sa itaas ay nagsugo siya ng apoy sa aking mga buto,
at mga pinananaigan. Kanyang ipinaglaglag ng silo ang aking mga paa. Kanyang ibinalik ako. Kanyang ipinahamak ako at pinapanglupaypay buong araw. Pamatok ng aking mga pagsalansang ay hinigpit ng kanyang kamay. Mga nagkakalakip-lakip nagsiabot sa aking lieg. Kanyang pinanglupaypay ang aking kalakasan. Ibinigay ako ng Panginoon sa kanilang mga kamay laban sa mga hindi ko matatayuan. Iniuwi ng Panginoon sa wala ang lahat na aking mga makapangyarihang lalaki sa gitna ko. Siya ay tumawag ng isang takdang kapulungan laban sa akin upang pagwaray-warayin ang aking mga binata. Niyapakan ng Panginoon na parang pisaan ng ubas ang anak na dalaga ng Huda. Dahil sa mga bagay na ito ay umiiyak ako. Ang mata ko ay dinadaluyan ng luha, sapagkat ang mga aliw na marapat magpaginhawa ng aking kaluluwa ay malayo sa akin. Ang mga anak ko ay napahamak, sapagkat nanaig ang kaaway. Iginawad ng Siyon ang kanyang mga kamay, walang umaliw sa kanya. Nagutos ang Panginoon tungkol sa Jacob na silang nasa palibot niya ay magiging kaniyang mga kalaban. Ang Jerusalem ay parang maraming bagay sa gitna nila. Ang Panginoon ay matuwid, sapagkat ako'y nanghimagsik laban sa kanyang utos. Inyong pakinggan, isinasamo ko sa inyo, ninyong lahat na bayan at inyong masdan ang aking kapanglawan. Ang aking mga dalaga at ang aking mga binata ay pumasok sa pagkabihag. Aking tinawagan ang mga mangingibig sa akin, ngunit ako'y dinaya nila. Nalagot ang hininga ng aking mga saserdote at ng aking mga matanda sa bayan. Habang nagsisihanap sila ng pagkain, upang paginawahin ang kanilang kaluluwa. Masdan mo, O Panginoon, sapagkat ako'y nasa kapanglawan. Ang aking puso ay namamanglaw. Ang aking puso ay nagugulumihanan, sapagkat ako'y lubhang ng himagsik. Sa labas ay tabak ang lumalansag, sa loob ay may parang kamatayan. Nabalitaan nila na ako'y nagbuntong hininga. Walang umaliw sa akin. Lahat ng aking mga kaaway ay nangakarinig ng aking kabagabagan. Sila'y nangatuwa na iyong ginawa. Iyong pararatingin ang araw na iyong itinanyag, at sila'y magiging gaya ko. Magsidating nawa ang lahat nilang kasamaan sa harap mo, at gawin mo sa kanila ang gaya ng ginawa mo sa akin dahil sa lahat kong mga pagsalansang. Sapagkat ang aking mga buntong hininga ay marami, at ang aking puso ay nanglulupaypay. Kabanatang 2. Ano't tinakpan ng Panginoon ang anak na babae ng Siyon ng alapaap sa kanyang galit? Kaniyang inihagis mula sa langit hanggang sa lupa ang kagandahan ng Israel, at hindi inaalaala ang kaniyang tuntungan ng paa sa kaarawan ng kanyang galit. Nilabo ng Panginoon ang lahat na tahanan ng Jacob, at siya'y hindi naawa. Kanyang ibinagsak sa kanyang puot ang mga katibayan ng anak na babae ng Huda. Kaniyang inilugmok ang mga yaon sa lupa. Kanyang ipinahamak ang kaharian at ang mga prinsipe niyaon. Kanyang inihiwalay sa pamagitan ng mabangis na galit ang buong sungay ng Israel. Kaniyang iniurong ang kaniyang kanang kamay sa harap ng kaaway. At kaniyang sinilaban ang Jacob na parang maalab na apoy na namumugnaw sa palibot.
Kanyang iniakma ang kanyang busog na parang kaaway. Kanyang niamba ang kanyang kanan na parang kalaban. At pinatay ang lahat na maligaya sa mata. Sa tolda ng anak na babae ng Sion ay kanyang ibinuhos ang kanyang kapusukan na parang apoy. Ang Panginoon ay naging parang kaaway. Kanyang nilamon ang Israel. Kanyang nilamon ang lahat niyang palasyo. Kanyang iginiba ang kaniyang mga katibayan. At kaniyang pinarami sa anak na babae ng Huda ang panangis at panaghoy. At kanyang inalis na may karahasan ang tabernakulo niya na gaya ng nasa halamanan. Kanyang sinira ang kanyang mga dako ng kapulungan. Ipinalimot ng Panginoon ang takdang kapulungan at sabat sa Sion, at hinamak sa pag-iinit ng kanyang galit ang hari at ang saserdote. Iniwasak ng Panginoon ang kanyang dambana. Kanyang kinayamutan ang kanyang santuaryo. Kanyang ibinigay sa kamay ng kaaway ang mga pader ng kanyang mga palasyo. Sila'y nangag-ingay sa bahay ng Panginoon na parang kaarawan ng takdang kapulungan. Ipinasya ng Panginoon na gibain ang kuta ng anak na babae ng Sion. Kanyang iniladlad ang lubid. Hindi niya iniurong ang kanyang kamay sa pagiba. At kaniyang pinapanaghoy ang muog at ang kuta, nangang lulupaypay kapwa. Ang kaniyang mga pintuang bayan ay nangabaon sa lupa. Kaniyang giniba at nasira ang kaniyang mga halang. Ang kaniyang hari at ang kaniyang mga prinsipe ay nangasa gitna ng mga bansa na hindi kinaroroonan ng kautusan. Oo, ang kaniyang mga propeta ay hindi nangakasusumpong ng pangitaing mula sa Panginoon. Ang mga matanda ng anak na babae ng Sion ay nangauupo sa lupa. Sila'y nagsisitahimik. Sila'y nangagsabog ng alabok sa kanilang mga ulo. Sila'y nangagbigkis ng kayong magaspang. Itinungo ng mga dalaga sa Jerusalem ang kanilang mga ulo sa lupa. Pinangangalumata ng mga luha ang aking mga mata. Namamanglaw ang aking puso. Ako'y lubhang nahahapis dahil sa pagkapahamak ng anak na babae ng aking bayan. Dahil sa mga bata at ang mga pasusuhin ay nangaglulupaypay sa mga lansangan ng bayan. Kanilang sinasabi sa kanilang mga ina, saan nandoon ang trigo at alak, pagka sila'y nanganglulupaypay na parang sugatan sa mga lansangan sa bayan. Pagka ang kanilang kaluluwa ay nanglulupaypay sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang aking patutuhanan sa iyo? Sa ano kita iwawangis, o anak na babae ng Jerusalem? Ano ang ihahalintulad ko sa iyo upang maaliw kita, o anak na dalaga ng Sion? Sapagkat ang iyong sira ay malaking parang dagat. Sino makapagpapagaling sa iyo? Ang iyong mga propeta ay nakakita para sa iyo ng mga pangitain na walang kabuluhan at kamangmangan. At hindi nila inilitaw ang iyong kasamaan upang bawiin ang iyong pagkabihag, kundi nakarinig para sa iyo ng mga hulang walang kabuluhan at mga kadahilanan ng pagkatapon. Lahat na nagdaraan ay ipinapalakpak ang kanilang kamay sa iyo. Sila'y nagsisisutsut at iginagalaw ang kanilang ulo sa anak na babae ng Jerusalem na sinasabi, ito baga ang bayan na tinatawag ng mga tao ang kasakdalan ng kagandahan, ang kagalakan ng buong lupa? Ibinukang maluwang ng lahat mong kaaway ang kanilang bibig laban sa iyo. Sila'y nagsisisutsot at nagsisipangalit ng ngipin. Kanilang sinasabi,
aming nilamon siya. Tunay na ito ang kaarawan na aming hinihintay, aming nasumpungan, aming nakita. Ginawa ng Panginoon ang kanyang ipinasya, kanyang tinupad ang kanyang salita na kanyang iniutos ng mga kaarawan ng una. Kanyang ibinagsak at hindi naawa, at kanyang pinapagkatuwa sa iyo ang kaaway. Kanyang pinataas ang sungay ng iyong mga kalaban. Ang kanilang puso ay nagsisidaing sa Panginoon. O kuta ng anak na babae ng Sion, dumaloy ang mga luha na parang ilog araw at gabi. Huwag kang magpahinga. Huwag kang maglikat ang itim ng iyong mata. Bumangon ka, humiyaw ka sa gabi, sa pasimula ng mga pagpupuyat. Ibuhos mo ang iyong puso na parang tubig sa harap ng mukha ng Panginoon. Igawad mo ang iyong mga kamay sa Kanya dahil sa buhay ng iyong mga batang anak, na nanglulupaypay sa gutom sa dulo ng lahat na lansangan. Tingnan mo, O Panginoon, at masdan mo kung kanino mo ginawa ang ganito. Kakanin baga ng mga babae ang kanilang ipinanganak, ang mga anak na kinakalong sa mga kamay? Papatayin baga ang saserdote at ang propeta sa santuaryo ng Panginoon? Ang binata at ang matanda ay humihiga sa lupa sa mga lansangan. Ang aking mga dalaga at ang aking mga binata ay nangabawal sa tabak. Iyong pinatay sila sa kaarawan ng iyong galit. Iyong pinatay at hindi ka naawa. Tinawag mo, gaya ng sa kaarawan ng takdang kapulungan, ang aking mga kakilabutan ay sa bawat dako. At walang nakatanan o nalabi sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Yaong aking mga kinalong at pinalaki ay nilipol ng aking kaaway. Kabanatang 3. Ako ang tao na nakakita ng pagdadalamhati sa pamalo ng iyong puot. Ako'y kaniyang pinatnubayan at pinalakad sa kadiliman at hindi sa liwanag. Tunay na laban sa akin ay kaniyang iginalaw ang kanyang kamay na mulit-muli buong araw. Ang aking laman at aking balat ay pinatanda niya. Kaniyang binali ang aking mga buto. Ako'y kinalaban niya at kinulong ako ng hirap at pagdaramdam. Kaniyang pinatahan ako sa mga madilim na dako, gaya na nangamatay ng malaon. Kaniyang binakuran ako na lupat ako'y hindi makalabas. Kaniyang pinabigat ang aking tanikala. Oo, pagka ako'y dumadaing at humihinging tulong, Kaniyang pinagsasarhan ang aking daing. Kaniyang binakuran ng aking mga daan ng tinabas na bato. Kaniyang iniliko ang aking mga landas. Siya ay parang oso na nag-aabang sa akin, parang leon sa mga kubling dako. Kaniyang iniligaw ang aking mga lakad, at ako'y pinagwaray-waray niya. Kaniyang pinahamak ako. Kaniyang iniakma ang kanyang busog, at ginawa kong pinakatanda sa pana. Ang mga pana ng kaniyang lalagyan ng pana ay kaniyang isinaksak sa aking mga bato ng katawan. Ako'y naging kakutyaan sa aking buong bayan, at kanilang awit buong araw. Kaniyang pinuspos ako ng kapanglawan, kaniyang sinuya ako ng ahenho. Kaniya namang biningot ang aking mga ngipin ng mga maliliit na graba. Kanyang tinabunan ako ng mga abo. At iyong inilayo ang aking kaluluwa sa kapayapaan. Ako'y nakalimot ng kaginawahan. At aking sinabi,
Ang lakas ko'y nawala at ang aking pag-asa sa Panginoon. Alalahanin mo ang aking pagdadalamhati at ang aking karalitaan, ang ahenho at ng apdo. Ang kaluluwa ko'y naaalaala pa nila at napangumbaba sa loob ko. Ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip, kaya't may pag-asa ako. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yao'y bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kahit ako'y aasa sa Kanya. Ang Panginoon ay mabuti sa kanya na nangaghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na umahanap sa Kanya. Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Mabuti nga sa tao na magpasan ng pamatok sa kanyang kabataan. Maupo siyang mag-isa at tumahimik, sapagkat kanyang iniatang sa Kanya. Sumubsob siya sa alabok, kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. Ibigay niya ang kanyang pisngi sa sumasakit sa kanya. Mapuspos siya ng kadustaan, sapagkat ang Panginoon ay hindi magtatakwil magpakilanman. Sapagkat bagaman siya'y nagpapapanglaw, ganmay magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kanyang mga kaawaan. Sapagkat siya'y hindi kusang dumadalamhati o nagpapapanglaw man sa mga anak ng mga tao. Nayapakan sa ilalim ng paa ang lahat ng bihag sa lupa. Nailiko ang matuwid ng tao sa harap ng mukha ng kataas-taasan. Nailigaw ang tao sa kanyang usap. Hindi kinalulugdan ng Panginoon. Sino siya na nagsasabi at nangyayari? Kung hindi iniuutos ng Panginoon, hindi baga sa bibig ng kataas-taasan nanggagaling ang masama't mabuti? Bakit dumadaing ang taong may buhay, ang tao dahil sa parusa sa kanyang mga kasalanan? Ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Igawad natin ang ating puso, sangpo ng ating mga kamay sa Diyos sa langit. Kami ay sumalangsang at nanghimagsik. Ikaw ay hindi nagpatawad. Tinakpan mo ang iyong sarili ng galit at hinabol mo kami. Ikaw ay pumatay. Ikaw ay hindi naawa. Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap, na anupat hindi makadaan ang anumang panalangin. Iyong ginawa kaming parang tapon at dumi sa gitna ng mga bayan. Ibinukang maluwang ng lahat naming kaaway ang kanilang bibig laban sa amin. Takot at ang hukay ay dumating sa amin, ang pagkasira at pagkagiba. Ang mata ko'y dumadaloy ng mga ilog ng tubig, dahil sa pagkapahamak ng anak na babae ng aking bayan. Ang mata ko'y dinadaluyan at hindi naglilikat, na walang pagitan, hanggang sa ang Panginoon ay tumungo at tumingin mula sa langit. Kinikilos ng aking mata ang aking kaluluwa, dahil sa lahat ng anak na babae ng aking bayan. Luba nila akong hinahabol na parang ibon, na mga kaaway kong walang kadahilanan. Kanilang pinaikli ang aking buhay sa bilangguan at hinagis ako ng bato. Tubig ay nagsisihuho sa aking ulo. Aking sinabi, ako'y nahiwalay. Ako'y tumawag sa iyong pangalan, O Panginoon, mula sa kabababaang hukay. Iyong dininig ang aking tinig. Huwag mong ikubli ang iyong pakinig sa aking hingal, sa aking daing. Ikaw ay lumapit sa araw na ako'y tumawag sa iyo.
iyong sinabi, huwag kang matakot. O Panginoon, iyong ipinagsanggalang ang mga usap ng aking kaluluwa. Iyong tinubos ang aking buhay. O Panginoon, iyong nakita ang aking pagkakamali. Hatulan mo ang aking usap. Iyong nakita ang lahat nilang paghihiganti at ang lahat nilang pasya laban sa akin. Iyong narinig ang kanilang pagduwahagi, O Panginoon, at lahat nilang pasya laban sa akin. Ang mga labi na nagsisibangon laban sa akin, at ang kanilang pasya laban sa akin buong araw. Masdan mo ang kanilang pag-upo at ang kanilang pagtayo. Ako ang kanilang awit. Ikaw ay magbibigay sa kanila ng kagantihan, O Panginoon, ayon sa gawa ng kanilang mga kamay. Iyong papagmatigasin ang kanilang puso, ang iyong sumpa sa kanila. Iyong habulin sila sa galit, at iyong lilipunin sila mula sa silong ng langit ng Panginoon. Kabanatang 4. Ano't ang ginto ay naging malabo, ano't ang pinakadalisay na ginto ay nagbago. Ang mga bato ng santuaryo ay natapon sa dulo ng lahat na lansangan. Ang mga mahalagang anak ng Siyon, na katulad ng dalisay na ginto, ano't pinahahalagahan na waring mga sisidlang lupa, na gawa ng mga kamay na magpapalyok. Maging ang mga tsakal ay naglalabas ng suso, na nagpapasuso sa kanilang mga anak. Ang anak na babae ng aking bayan ay naging mabagsik, parang mga abestros sa ilang. Ang dila ng sumususong bata ay nadidikit sa ngalangala ng kanyang bibig dahil sa uhaw. Ang mga munting bata ay nagsisihingi ng tinapay, at walang taong magpuputol nito sa kanila. Silang nagsisikaing mainam ay nangahandusay sa mga lansangan. Silang nagsilaki sa matingkad na pula ay nagsisihiga sa mga tapunan ng dumi. Sapagkat ang kasamaan ng anak na babae ng aking bayan ay lalong malaki kaysa kasalanan ng Sodoma, na nagiba sa isang sandali at walang mga kamay na humawak sa kanya. Ang kanyang mga mahal na tao ay lalong malinis kaysa niebe, mga lalong maputi kaysa gatas. Sila ay lalong mapula sa katawan kaysa mga ruby. Ang kanilang kinis ay parang safiro. Ang kanilang anyo ay lalong maitim kaysa uling. Sila hindi makikilala sa mga lansangan. Ang kanilang balat ay naninikit sa kanilang mga buto, natutuyo, nagiging parang tungkod. Silang napatay ng tabak ay maigi kaysa kanila na napatay ng gutom, sapagkat ang mga ito ay nagsisihapay na napapalagpasan dahil sa pangangailangan ng mga bunga sa parang. Ang mga kamay ng mahabaging babae ay nangagluto ng kanilang sariling mga anak, mga naging kanilang pagkain sa pagkapahamak ng anak na babae ng aking bayan. Ginanap ng Panginoon ang kaniyang kapusukan. Kaniyang ibinugso ang kaniyang mabangis na galit. At siya ay nagpaalab ng apoy sa Siyon, na pumugnaw ng mga patibayan niyaon. Ang mga hari sa lupa ay hindi nanganiwala, o ang lahat mang nananahan sa sanglibutan, na ang kaaway at kalaban ay papasok sa mga pintuang bayan ng Jerusalem. Dahil nga sa mga kasalanan ng kanyang mga propeta at sa mga kasamaan ng kanyang mga saserdote, na nagbubo ng dugo ng mga ganap sa gitna niya. Sila'y nagsisikapa sa mga lansangan na para mga bulag. Sila'y nangagdudumihan ng dugo, na anupat hindi mahipo ng mga tao ang kanilang mga suot. Magsihiwalay kayo,
Sila'y nagsisihiyaw sa kanila. Marurumi, magsihiwalay kayo. Magsihiwalay kayo. Huwag ninyong hipuin. Nang sila'y magsitakas at magsilaboy ay sinabi ng mga tao sa gitna ng mga bansa, hindi na sila nangingibang bayan pa rito. Pinangalat sila ng galit ng Panginoon. Sila'y hindi na niya lilingapin pa. Hindi nila iginagalang ang mga pagkatao ng mga saserdote. Hindi nila pinakukundanganan ang mga matanda. Ang mga mata ay nangangalumata dahil sa aming paghihintay ng walang kabuluhang tulong. Sa aming paghihintay ay nangaghihintay kami sa isang bansa na hindi makapagliligtas. Kanilang inaabangan ang aming mga hakbang upang huwag kaming makayaon sa aming mga lansangan. Ang aming wakas ay malapit na. Ang aming mga karawan ay nangaganap, sapagkat ang aming wakas ay dumating. Ang mga habol sa amin ay lalong maliliksi kaysa mga agila sa himpapawid. Kanilang hinabol kami sa mga bundok. Kanilang binakayan kami sa ilang. Ang hinga ng aming mga butas ng ilong, ang pinahira ng Panginoon ay nahuli sa kanilang mga hukay, na siya naming pinagsasabihan, sa kaniyang mga lilim ay mabubuhay kami sa mga bansa. Ikaw ay magalak at matuwa, o anak na babae ng Edom, na tumatahan sa lupain ng Uz. Ang saro ay darating din sa iyo. Ikaw ay malalango at magpapakahubad. Ang parusa sa iyong kasamaan ay naganap, o anak na babae ng Sion. Hindi ka na niya dadalhin pa sa pagkabihag. Kaniyang dadalawin ng iyong kasamaan, o anak na babae ng Edom. Kanyang ililitaw ang iyong mga kasalanan. Kabanatang 5. Iyong alalahanin, O Panginoon, kung anong dumating sa amin. Iyong masdan at tingnan ang aming pagkadusta. Ang aming mana ay napasa mga taga-ibang lupa. Ang aming mga bahay ay sa mga taga-ibang bayan. Kami ay mga ulila at walang ama. Ang aming mga ina ay para mga bao. Aming ininom ang aming tubig sa halaga ng salapi. Ang aming kahoy ay ipinagbili sa amin. Ang mga habol sa amin ay nanga sa aming mga leeg. Kami ay mga pagod at walang kapahingahan. Kami ay nakapagkamay sa mga taga-Ehipto at sa mga taga-Assyria upang mga busog ng tinapay. Ang aming mga magulang ay nagkasala at wala na. At aming pinasan ang kanilang mga kasamaan. Mga alipin ay nangagpupuno sa amin. Walang magligtas sa amin sa kanilang kamay. Aming tinatamo ang aming tinapay sa pamagitan ng kapahamakan ng aming buhay. Dahil sa tabak sa ilang. Ang aming balat ay maitim na parang horno. Dahil sa maningas na init ng kagutom. Kanilang dinahas ang mga babae sa Sion, ang mga dalaga sa mga bayan ng Huda. Ang mga prinsipe ay nangabitin ng kanilang kamay. Ang mga mukha ng mga matanda ay hindi iginagalang. Ang mga binata ay nangagpasan ng gilingan, at ang mga bata ay nangadudulas sa lilim ng kahoy. Ang mga matanda ay wala na sa pintuang bayan. Ang mga binata ay wala na sa kanilang mga tugtugin. Ang kagalakan ng aming puso ay naglikat. Ang aming sayaw ay napalitan ng tangisan. Ang putong ay nahulog mula sa aming ulo. Sa aba namin, sapagkat kami ay nangagkasala. Dahil dito ang aming puso ay nanglulupaypay. Dahil sa mga bagay na ito ay nagdidilim ang aming mga mata. Dahil sa bundok ng Sion na nasira, nilakaran ng mga sora.
Ikaw, O Panginoon, na nananatili magpakilanman, ang iyong luklukan ay sasalit-saling lahi. Bakit mo kami nililimot magpakilanman at pinababayaan mo kaming totoong malaon? Manumbalik ka sa amin, O Panginoon, at kami ay manunumbalik. Baguhin mo ang aming mga araw na gaya ng una. Ngunit itinakwil mo kaming lubos. Ikaw ay totoong napuot sa amin.